Why it's still a buy on dips, sell on rallies market according to April Tan. That is the subject for today's TRFM show. Ako may issue ako sa article na to. Mamaya discuss natin. But before that, we'll take another look at the PSEI and other indices in the market. So the PSEI is still very weak. Diba? So mag-end na yung May. Mukhang mag-end siya ng flat, ganon. Maybe red. And the Donald Trump tariff might be over. That's according to a US Trade Court. Pero very stubborn ang Trump administration. So syempre, gagawa muna sila ng possible counter, di ba? Para i-block itong court ruling na to. And on recent weeks, one of the big news sa US market is yung naipag-deal ngayon si Donald Trump sa isa niyang malaking trading partner sa Eastern Europe na trineten niya ng 50% tariff kung walang mangyayari sa kanilang negotiation. Philippine landlordship focus away to wealthy buyers. Bago itong article na ito, matagal ko sinasabi to in my channel dati pa that a lot of these property sector gumagawa ng adjustment. Okay? And one of those adjustments is to sell premium housing. Mamaya pag-usapan natin. The Philippine economy remains resilient, sabi ng IMF. Kasi ang nagdadrive ng ating economy is more on consumer spending power na mostly pinapadala ng remittances. Problema is nag-slow down yung ating GDP growth, no? And the US aggressively blocking Chinese students na mag-enroll ata sa kanilang mga premier school sa sa USA. So after niya may pag-ceasefire sa China about their trade war, no? So ibang anggulo naman siya bumabanat, di ba? So napakagulo talaga ng US, not just a trading partner but eventually yung maalay niya, no? Yung mga biggest ally like Japan, EU, Canada in the past biglang maguluhan na din sa kanya. Okay? Now, market update muna tayo. So, the Philippine stock slip as investors book gains. May nabubuk pa pala silang gains, no? Na itong title na to is in relation dun sa topic ko mamaya. So here's PSEI na ayun pala, no? Ayun pala sinasabing book gains, no? So pinitik yung PSEI ng May as high as 3.54%. Tapos doon lang masaya na kayo na nagbubook ng gains. Iyo. So ito yung year-to-date performances ng iba't ibang indices. And still the most underperforming index is no other than PSEI. Grabe. Naungusan na naman tayo ng US market. So remember the US market nag-correct yan ng around 20% from the top. Ngayon, green na sila. Meanwhile, the PSEI is still on the red. Napaka-weak. Napakahina. Nakapag-investor ka sa lahat ng fund na nagtatrack ng PSEI, talagang talagang tatanggalin ka. Talagang manlulumo ka sa performance ng portfolio mo, okay? And makikita nyo, most investors still rotating papuntang international and emerging market. Southeast Asia is also doing quite decent, no? 5.6% year to date. So talagang ang may tama lang is yung Pilipinas, no? Philippine stock market. The world index is also doing well.
Kasi nga nagpe-perform ng okay yung international emerging and flat na rin naman yung US kaya in total nasa 5% na sila. And then my personal dividend retirement portfolio is still on the green. Gumagapang ng gumagapang paunti-unti. Maangat ng umaangat. And I'm still outperforming the PSEI, outperforming FMETF. And if you want to see my portfolio, my personal dividend retirement portfolio in action with monthly discussion, my stock picks, check the pinned comment. Now, dito tayo sa topic ko for today, why it's still a buy on dips, sell on rallies market. Na kanina sinabi ko may problema ko sa article na to kasi ano yung rally dito? Wala namang rally dito. Yes, nagdidip yung market. Minsan nagrarally siya pero yung mga ganyang klase ng dip, I doubt na may mga bumibiling dyan, investor. And kapag magsisell ka man on rallies, parang dahil lang sa very, eto yung mga gantong rally, 7%, 10% rally, bebenta ka kaagad. For me, again, is a trading mindset, no? Hindi siya mindset fit for, long-term investor. And yung mga ganyang, yung buy on dip, sell on rally, it's a very exhausting strategy kasi kailangan mong nakatutok lagi sa stock market na para bang trader ka na, di ba? Kasi the only reason na makapag-buy on dips ka is syempre mo-monitor mo yung market. Kapag nagkaroon ng malalaking dip, di ba? Magla-login ka sa account mo and bibili ka. And then, syempre, dahil nakabili ka na, mo-monitor mo ulit yung market. Titignan mo kung may kakaroon ng rally, and pag nag-rally lang ng konti, bebenta ka ulit. I-trim ka ng position mo. For me, I think, as a long-term investor, personally, it's a very big waste of time. Yung mga ganyang klase ng strategy. Kasi buy on dip, sell on rally is another strategy in line with what you call market timing. Market timing, personally, I don't believe in it. It doesn't work in the long term. Very exhausting. And especially hindi siya magandang strategy lalo na kung matanda ka na, di ba? Imagine tanda-tanda mo monitor ka pa ng chart mo dyan, di ba? Instead, dapat kapag nasa matandang edad ka na, kunyari, malapit ka na sa retirement, dapat practice mo na lang yung sarili mo, mag-build ng isang magandang portfolio holding good and high quality asset na namimigay ng kunyari, dividend, ganon, undervalued. And yung mga retail investor, yung mga ganyang klase ng mga dip na ganito, wala namang bumibiling retail investor sa mga ganyan eh. Papaniwala ka sa mga, Warren Buffett, diba? Mga retail investor na nagko-quote lagi, Warren Buffett, buy the beer. Papaniwala sa mga, wala namang bumibili sa mga yan, nagdidip yung market. Most retail investor, bumibili lang yan pag nakita na yan ng extended rally, yung mga ganito, yung mga tuloy-tuloy na green. Uy, mga okay na stock market, tuloy-tuloy na yung green Sige, bili na ako, di ba? Doon sila bumibili, hindi sila bumibili during dips. Anyways, balik tayo sa article na to. Bakit buy on dips and sell on rally is seems to be the best strategy for today? Kasi nga there's a lot of volatility right now. Volatility caused by Donald Trump and yung kanyang global trade war, di ba? Donald Trump is a very stubborn president. Kung ano yung maisip niya, doesn't matter kung random, talagang gagawin niya. So lahat ng yun nagkukos or nag-i-induce ng volatility sa stock market. Pero itong volatility na nakikita nyo, wala pa yan, Brad. Wala pa yan. Compared sa potential volatility na mangyari sa second half ng 2025. Kasi doon na magkaroon ng epekto yung mga ginawa niyang policy
nung first half. Kasi yung mga ginawa niyang 10% tariff, yung ginawa niyang 145% yung tariff sa China, yung mga tariff threat niya sa kanyang mga biggest trading partner like EU, lahat yun may epekto yun, di ba? Ilagay mo na lang yung sarili mo bilang isang business owner na nagmamanage ka ng profit margin ng business mo, nagplaplano kang gumawa ng expansion, nagplaplano kang gumawa ng cost cutting, ganon. And then mababasa mo si Donald Trump kung ano-ano yung ginagawa niyang policy. Lahat ng plano mo na yon, di ba? Matitigil, mag-iisip ka pa ulit, no? Or mapapaisip ka pa ulit ng pangalawa, pangatlong beses until makita mo yung tunay na epekto talaga ng ginagawa ngayon ni Donald Trump sa business mo. Na mostly lahat ng ginagawa niya kasi talagang siya bad for business. So mostly ng ginagawa ni Donald Trump is pressure on the profit margin ng mga businesses. Kaya on the second half, once na nagmaterialize yung mga ginagawa ni Donald Trump, I think madaming malilay off na worker, ganon. Pag madaming nalilay off na worker, nakikita yan ng madaming tao, doon sila mas nagtitipid talaga, di ba? And once na nagtipid yung tao, bumabagal yung economic growth, doon na nagkakaroon ng economic slowdown at will eventually lead into recession, di ba? So, ang stock market daw, gumawa ng rally on previous months after ng 90-day pause, blah blah blah. Ilan ba itong ginawa niya? Di ba? Wala dito. Ayun, so around 8%. Walang-wala compared sa rally na ginawa ng SPY from the bottom. Ayan so SPY from the bottom, ito ang rally. 22%, di ba? Malapit na naman silang mag all-time high, Okay. And then, nag-rollback din ng tariff yung US and China a few weeks ago in hopes na may masettle silang negotiation at some point. And syempre, ang Pilipinas, may mga potential catalyst tayo for rallies like yung rate cut cycle, no? So, pababa pa rin yung inflation ng Pilipinas. So, yung rate cut cycle natin, I think, magko-continue. However, na-offset siya ng bad sentiment on first quarter GDP growth na only 5.4%. Not that good kasi yung lumabas na figure na to is lower than all of the analyst expectation. Walang nag-expect na bababa siya ng ganito okay? The economic outlook for the US remains uncertain, that's for sure. Na by second half, magre-reflect talaga yan, okay? And syempre, yung tariff niya or yung kanyang tariff pause is temporary lang, 90 days. After 90 days, syempre, kung ano namang kalokohan yung gagawin niya dyan, DJT, ayan, ito yung sinabi nyo, uncertainty expected to discourage businesses from expanding. Mahirap talaga gawa ng pabago-bago mag-isip si Donald Trump. Okay? So, yung credit card and auto loan default rates are now at global financial crisis level. Etong ganito, mag-accelerate pa to by second half kasi by second half, kung tama yung hinala ko na dadami yung mawawalan ng trabaho sa US, mas dadayo pa yung magde-default dyan sa kanilang inuutang. And syempre yung federal fund rate, ayaw nila magbaba ng interest rate. Kasi a lot of this policy ni Donald Trump gumagawa ng malaking uncertainty sa future economy ng US. And ang pinakamalupit dyan is yung kanilang bond market, di ba? Kasi ang bond market, parang yan yung pinakamasasabi mong pinaka-smartest na market compared to stock market tsaka crypto. Crypto is the dumbest market. Lahat ng mga bugok na retail dyan naglalaro. Kung pangalawa lang yung stock market,
being dumb market kasi may retail participation pa rin naman dyan and may speculative companies pa rin dyan. May mga speculative bets, may mga speculation na nangyayari on different companies kung saan nagpa-participate yung mga retail investor. Pero yung bond market, mostly mga professional naglalaro dyan di ba? Mga fund manager of large institutions, mga bankers, ganon, mga money managers, mga hedge fund, puro professional yung naglalaro dyan So if there's something wrong with the bond market, ibig sabihin may pangit na nangyayari sa financial market as a whole, okay? US markets have never entered a bull phase while in a recession. In fact, nagko-correct sila ng matindi. The last one is nung 2008, 2009. Nag-correct sila from the top of negative 50%. Na possible yan ulit mangyari sa US mag-correct, Negative 50%. So, lalakapak sila all the way here. Kasi nga, grossly overvalued din ang US, Masyadong optimistic yung mga investor dyan, yung mga nagpa-participate dyan. Masyadong greedy. Such that lahat ng, or almost lahat ng companies, binibigyan nila ng premium on their valuation. Meanwhile, the PSEI, di ba, pag recession, nagko-correct din tayo syempre, di ba? Nag-negative 50% din tayo dati. Pero, from the top yun. Ang problema, ito yung top natin. Noong 2018 pa nangyari yung top natin. So, magko-correct man tayo. Di ba, negative 50%. Ay, teka. So, negative 50% dito, di ba? So, kung saan siya nag-dip nung mga bandang kasagsagan ng COVID dito, 4.3 na at current level, possible tayo mag-correct 4.3. Ayun nga, around 30%, 20 to 30% correction. So, yes, magko-correct din tayo. Pero dahil sobrang mura ng PSEI, sobrang tagtuyot na siya, mag-correct tayo, I think, hindi na siya 50% sagad. Although the Philippine economy has a better growth outlook, the first quarter earnings season has been underwhelming. Kasi tinatrack nila to tinitingnan nila ilan yung blue chips, di ba? 30 companies yun, ilan yung nakakabit ng kanilang estimate, ilan yung hindi nakakabit ng kanilang expectation. So, mas madami daw yung hindi nakabit ng kanilang expectation. Kaya siguro, underwhelming. So, the median net income growth was only 6%. While numerous companies delivered weaker than expected result. Given this, a buy on dips, sell on rallies approach still seems to be the best strategy to employ. So, pag nagdi-dip daw yung market, sumalo ka. Ang problema, what if dip siya ng dip, So, salo ka lagi ng salo hanggang sa maganda ka ng potential rally, Na itong ganong klase ng ang galaw ng PSEI, ganito na yung galaw niya since COVID. Taas baba, ganon. And during those times, ganito ba yung strategy na ginagawa ko? Buy on dip, sell in rally? Hindi, Kaya nga in-outperform ko ang PSEI massively year over year. And if you want to see how I rebalance my portfolio month per month, check the pinned comment. And then on other news, US Trade Court blocks tariff in major setback for Trump. Pero syempre iba-block nila yan, di ba? Maring gumawa muna yan ng way para harangan kung ano man yung court order na yon. Kaya hindi nag-react ng matindi yung US market kanina. Flattish lang siya. Ayan okay. Or baka naman exhausted na yung mga investor dito. Habang may mga bumibili, may mga nagbebenta-benta na dyan. Di ba? Kaya hindi na siya makangat-angat. Baka ganun. Okay. Habang yung ibang investor optimistic, di ba, na bumibili-bili pa rin, baka may mga malalaking investor na ngayon dyan
na nagtitrim na ng kanilang position and potentially ilipat na nila sa ibang market. Aba. So here's another potential bad sentiment in the future kapag hindi siya nakapagluto ng trade deal with EU, kasi EU is isa rin yan sa mga malalaking trading partner ng US. Na before itong article na to, dati I think ready na ang EU din na may pag-trade war sa US eh. Before ng 90-day pause ni Donald Trump dati, may mga niluluto-luto ng paano gagawa ng counter ang EU. Kaya nga walang pinupuntahan yung kanilang negotiation. So after 90-day pause with EU and walang mapuntahan yung kanilang trade negotiation, ano ang gagawin ni Donald Trump? So depende kung implement niya tong 50% tariff after that, yun na, di ba? Yari naman yung global market. And then, etong adjustment na ginagawa ngayon ng mga landlord sa Pilipinas, mga property stock. Napansin ko na to, 1 year or 2 years ago, di ba? Kasi laman ng news dati is, kukunti na demand ng mga bahay. Nagpa-pile up yung inventory ng mga bahay. Bla bla bla. Pero mostly na mga article is, laging NCR yung sinasabi nila. Okay. So, one adjustment na ginawa ng mga developer is gumagawa sila ngayon ng kanilang mga property development outside NCR. And bukod doon, isa pa sa mga bad sentiments sa mga property sector dati is nagbi-build up yung inventory kasi majority ng ginagawa nila is pang middle income, di ba? Na mga household. Sa ngayon, napapansin ko ang patok na property ngayon is kung hindi ka gagawa ng affordable housing, ang next mo ng target is yung premium, di ba? Yung top of the line. Kasi iba yung behavior ng yung mga wealthy buyers. Yung mga wealthy buyer hindi yan tumitingin sa presyo, di ba? Tumitingin yan sa quality ng lugar, quality ng project, quality ng development. Pag na-convince sila, doon sila bibili. Okay? So ngayon, yung mga ganong klase ng buyer, yun yung tina-target ng madaming property developer. Kaya makikita nyo, sunod-sunod nagla-launch ng premium development yung iba't ibang mga developers. Paunahan sila ngayon. Madami sa mga property developers, very resilient pa rin yung kanilang yung kanilang mga residential segment because of those adjustments na ginagawa nila. Philippine economy remains resilient. Yes, pero hindi sapat yung resilient di ba? Kung gusto mong mapansin ng foreign investor, hindi lang dapat resilient. Dapat gumagawa ka rin ng massive growth, ganon. More than or at least more than 6% tulad ng ginagawa ng Vietnam. That way, talagang makapansin ka ng mga foreign investor na potentially pwedeng pumasok and mag-invest sa Pilipinas.